Pauwi na kaming tatlo at kondong-kondong ko si Charlie dahil nakatulog na ito sa sobrang pagod. Maging ako ay napagod din, kasunod sa kanila. Nagmukha akong yaya ng dalawa, pero wala akong problema roon. It was my decision to step aside and let the two of them spend time together. Hindi ko na ipinagdamot sa anak ko ang pagkakataon na makasama ang ama niya. Charlie sure did have a lot of fun. Sambit ni Tyrone sa akin. Bakas ang ngiti sa kanyang mga labi nang saglit siyang tumingin sa akin. It was my first time seeing him smile like that. Nahawa na rin ako sa ngiti niya at marahang tumango. Probably because it was his first time in an amusement park. Sabi ko sa kanya at matamis siyang nginitian. And it's all thanks to you, Tyrone. Sincere kong sambit. I may hate him for what he did, but I will never ignore the things he did for my son, to make him happy. Well, iniwas niya ang tingin sa akin at nagkamot ng pisngi. It was for Charlie. I want him to experience things kids at his age do. That's my way of thanking him for being part of this act. Tugon niya bago itinuon ng atensyon sa pagdadrive. Still, salamat pa rin. My son was able to experience things I wasn't able to make him, giit ko sa kanya. And I personally wanna thank you for letting me experience things I wasn't able to experience before. Like what? Aniya habang nasa daan lang ang tingin. Like experience a glimpse of a luxurious life. Punto ko. It somehow inspired me to work harder, to make my son experience even a quarter of it. Well, it's good to be inspired, but sorry to burst your bubble, but the life I have right now is not mine. It's a generational wealth, Claudine. I inherited this life from my ancestors. They were the ones who cultivated this wealth, inaani ko na lang ngayon. Sagot niya sa akin. Kahit na, the thought na mayaman ka pa rin won't change. Sagot ko sa kanya, ang sarap sigurong maging mayaman. Being rich comes with some privileges, I admit. With money, life seems to be a lot easier, but it doesn't guarantee you happiness. Makahulugang sagot niya sa akin. Look at me, I have all the money some wish to have, but I am in no way happy. Nabigla ako sa biglaang pag-open up niya. Paano niyo naman po nasabi? Well, ang daming bagay na kailangan kong gawin to keep this life going. I have to work harder than anyone, while carrying a really big responsibility on my shoulders, and, he took a short pause before he looked at me. I am alone. Mahinang dagdag niya. Hindi naman po kayo nag-iisa. You have friends. Punto ko. Oh, that's not my point. What I mean is I am technically alone. I don't have family. My parents are all dead, and my relatives are abroad and I am not really close to those who are here either. Paliwanag niya. Hindi ako nakapagsalita. His words made me think a little. So, maybe it was a blessing to have you and your son in my house, because even for a short while, naging maingay ang bahay ko. Marahang sabi niya sa akin bago sumili ang kanyang ngiti, loud enough for me not to hear the voices in my head. Mahinang dagdag niya na, hindi ko na masyadong narinig. Paano po pag umalis na kami? Tanong ko sa kanya, hindi ko rin alam kung bakit ko yun itinanong. Hindi siya agad sumagot. He took a deep breath and flashed a smile. Well, I'll just go back to the life I used to have before meeting you. May kung anong kumurot sa dibdib ko, nang marinig ko ang sinabi niya. I don't know why I felt that way either. Mahina akong tumango sa kanya, at hindi na lang nagsalita, dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin. Matapos din ng pag-uusap na yon, ay nagkaroon na ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. At ilang minuto lang ay nakarating na kami sa hotel. Nauna siyang bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Let me carry Charlie for you. Aniya bago marahang kinuha sa akin ang bata. Hindi na rin ako tumanggi pa, dahil may kabigatan na rin ang anak ko at malayo-layo pa ang penthouse. Ibinigay niya ang susi sa isang empleyado at dumiretso na kami sa loob. Nang nasa elevator na kami, ay pansin ko ang pagtingin niya sa akin. It seems like he has something to say. Bakit po? Tanong ko dahil nababother na rin ako sa ginagawa niya. Nothing. Aniya at muli na namang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa.
Nang makarating kami sa penthouse ay agad na naming inilapag si Charlie sa kama. Hindi ko na siya binihisan pa dahil bago kami bumiyahe pa uwi, ay pinalitan ko na ang damit niya. Ayoko na rin siyang gisingin dahil baka hindi na siya makatulog pa ng maaga. He's fast asleep, sambit ni Tyrone bago kinumutan ng bata. I think we should get ready to sleep too. Maghuhugas muna ako, sabi ko sa kanya at akmang pupunta na sa banyo nang hawakan niya ang kamay ko. Claudine, nilingon ko siya. Bakit? His azure eyes stared at me intently. Nangungusap ang mga mata niya. I don't even have to ask him kung may gusto siyang sabihin, dahil sa tingin niya pa lang, ay alam ko na. Should we go together? Marahang tanong niya sa akin, bago ko naramdaman ang mahinang pagpisil niya sa kamay ko. I'll get the bathtub ready. Huwag na po, kayo na lang mauna, sagot ko sa kanya. The last time I let you in was. That's why I asked you. Putol niya sa sinasabi ko bago siya muling lumapit sa akin. I want it to happen again. I want to make out with you again. Sir, huminga ako ng malalim. I don't think it's good for us. We will just complicate things if we keep on doing it. Paliwanag ko sa kanya, and it wasn't for him, but a reminder for myself. Complicate things. Aniya at bahagyang kumunat ang noo. It will not be complicated, Claudine, if we just make things clear. Ano po bang kailangang klaruhin? Tanong ko at tiningnan siya sa mata. Para sa akin, wala nang dapat pang mangyari. Hindi na dapat masundan pa, dagdag ko. But you like it, don't you? Aniya at hinila ako palapit sa kanya. He caressed my face and looked straight into my eyes. We both like it, don't we? Pabulong niyang tanong. Iniwas ko ang mga mata ko sa mga titig niya. They're hypnotizing. Staring at them for too long would be very dangerous for me. I do, but I don't want to keep it going, sir. Hindi tamang may nangyayari sa atin. We should uphold professionalism. What we're doing now is plainly work, right? He looked at me with contradiction. I want to be personal, Claudine. The hell with professionalism. Forget about it. Matigas niyang sabi bago ako hinapit sa baywang. Nahigit ko ang paghinga nang maramdaman ko ang diin ng mainit niyang palad. I want you. I badly want you. Nadadalaman sa mga sinasabi niya, ay pinilit ko pa ring ikinalma ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at sinalubong ang nakakapanghina niyang mga titig. You want me because of what? Ayoko sanang itanong ang bagay na yun dahil ayokong masaktan sa maririnig ko, but I have to hear his response. Because, he looked puzzled. I don't know why, Claudine. I don't know. Umiiling niyang sabi. I just want you, that's all. Baka naninibago ka lang, sabi ko sa kanya. Am I the first woman who made you feel like this? Ako ba ang unang babaeng napalapit sa inyo ng husto? He looked at me. I was expecting him to nod his head, but to my dismay, umiling siya. No, I met one woman before. Pero ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganito ngayon. I couldn't stop feeling disappointed at his response. Pero hindi ko rin mapigil ang matawa sa sarili ko. What am I expecting? Na ako lang ang naging babae sa buhay niya. He's way too good and hot to not be surrounded by women. Pero kahit na ilang beses kung sabihin sa sarili ko yun, hindi ko pa rin maiwasang madismaya. Then go after that woman, sir. Malay mo, gusto ka rin niya. May pait kong sambit, huwag sa akin. No, she's not here. She left me and she will never come back. Aniya bago tumitig sa akin. But that hurt me more. So, kung nandito siya ba ang lalapitin mo? Am I just an option, sir? A freaking instrument to satisfy your lust? Hindi ko na naitago ang pagkadismaya sa boses ko. I am not just an option. And I will never let myself be an option, matigas kong dagdag. No, that's not. It is. Putol ko sa sinasabi niya. That's what you made me feel. But sorry, sir. I know my worth and it's not that low to be degraded as down as to being an option. Diretsong sabi ko sa kanya. I once made a fool out of myself, and it's not happening again. Claudine, please, if gusto niyong maglinis na ng katawan, go on, wash yourself.
At kung ayaw niyo naman, ako na lang ang mauuna. I waited for him to move, pero nang hindi siya gumalaw ay ako na ang nauna. I was just about to enter the door when he grabbed me by the waist, before he wrapped his other hand around me. I really want you, Claudine. I don't know how to explain it, but I want you. Not just because you're freaking hot and tempting, but there's just something in you that comforts me. There's just something in you that feels like home. Masuyong bulong niya sa akin. What do you mean? Tanong ko sa kanya habang pilit na inaalis ang mga kamay niya. It is what it is. You feel like home to me. Sagot niya. I am at peace when I'm home with you. I don't know what it is, but I know I want you. Bulong niya sa akin bago ipinatong ang baba niya sa balikat ko. To be honest, I am trying to sort out my feelings for you. I know this isn't normal. I'm starting to see you differently. Pabulong niyang sambit bago hinigpitan ang yakap niya sa akin. So please, help me sort this out. Help me realize what I really feel. Dagdag niya bago sinimulang halikan ang aking leeg. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sinabi niya. But I felt scared the moment he gave me the idea that he's into me. Hindi ko alam saan nanggaling ang takot na yun, but it was the first thing I felt, kaya naman, buong lakas akong kumalas mula sa yakap niya. Sorry senyor, but I don't settle with uncertainty. Matagal na akong tapos dyan. Mahinang sabi ko sa kanya, bago ako naglakas loob na titigan siya sa mga mata niya. You're just confused. Mawawala lang din yan sa oras na matapos ang pagpapanggap natin. Sabi ko sa kanya at pilit na ngumiti. Or kapag nakahanap na po kayo ng ibang babaeng, kayang iparamdam sa inyo ng mas higit pa ang kung anumang nararamdaman nyo para sa akin, dagdag ko pa bago ako naunang pumasok sa banyo at agad yung isinara. I can't fall for it. I can't let myself believe that he's into me. There's no way he will like me, especially when he finds out that I am the woman he's looking for, the woman who has been the cause of his frustrations and stress, the woman who's been hiding the billionaire's son. Nakaupo ako ngayon sa gilid ng kama at nakatingin sa pinto ng banyo, waiting for Claudine to come out. Her words have been stuck in my head ever since I heard them, and it really made me think about it. Hindi ko alam kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa kanya. It may sound stupid but that's what I really feel. She just feels like home, that's all. Comfort is everywhere whenever she and Charlie are around. I feel at ease, at peace. I feel safe. Claudine, naibulong ko na lang sa hangin bago marahang napahiga. Ipinatong ko ang likod ng palad ko sa aking noo at pumikit. What did you do to me? Maya-maya pa, ay narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. And as soon as she comes out, a sweet vanilla scent blossomed all over the place. Agad akong napabangon at nakita siyang nakasuot lang ng bathrobe habang balot ng towel ang kanyang buhok. She looked radiant and fresh. Hindi ko mapigil ang mapatitig. Tapos na po ako, sabi niya sa akin habang pilit na iniiwasan ang mga mata ko. Tumungo ako at tumayo, pero hindi para pumunta sa banyo kundi para lapitan siya. I gently held her hand and looked straight in her eyes. Claudine. Bakit po? She asked, averting my gaze. Bumaba ang tingin ko sa dibdib niya. They were peeking through the slit of the robe. Hindi ko mapigil ang mapalunok. Muli na namang nag-init ang katawan ko. Just a mere sight of her voluptuous body is igniting the flame in me. Sir, I held my breath to control myself. Tito restrained the beast in me. Stop calling me sir. Malalim kong sambit. I took a deep breath to calm down. Tyrone, just call me by my name. Pabulong kong dagdag habang mas inilalapit ang katawan ko sa kanya. Po, don't address me with honorifics either. Tyrone, that's all. Giit ko at hindi na napigilan ang sarili na igapos ang braso sa baywang niya. Bakit nga? Aniya habang pilit na iniiwasan ang mga mata ko, at itinutulak ako palayo. Gusto ko lang, tugon ko sa kanya bago ako yumuko para amuyin ang kanyang leeg. Gusto ko lang. That's all. Dagdag ko at mas inilapit pa ang ilong sa leeg niya, at sininghat ang matamis na halimuyak ng body wash na ginamit niya. Tyrone, aniya at pilit akong itinulak palayo. Ano ba?
Sinabi ko naman sa'yo na hindi na ako papayag pa na may mangyari ulit sa at. I didn't let her finish her response and kissed her. I saw how her eyes widened before she pushed me away with her full strength. Ano, hindi mo ba I like you, putol ko sa sinasabi niya. I stared at her eyes directly and took a deep breath. I think I like you, Claudine. She looked back at me. You think? She asked, giving emphasis on the last word she said. Hindi ka sigurado. Yeah, alang-inang tugon ko bago napabuga ng hangin. But I am sure that you're not just an employee to me. You're more than that. Dagdag ko at muli siyang nilapitan. Sinabi ko na po sa inyo, naninibago lang kayo sa presensya namin. Once we're gone, mawawala lang din po yang kung anumang nararamdaman nyo. Aniya bago sinalubong ang mga mata ko. Let's not make our lives complicated, Tyrone. Especially mine and my son's life. Natigilan ako sa sinabi niya. Am I making your lives complicated? Tanong ko. Yes, diretsong sagot niya. She took a deep breath before gently nodding her head. We're doing things we shouldn't be doing. Anya, probably referring to our casual intercourse. And you're making my son get way too attached to you. That he's starting to hope na sana, ikaw na lang ang daddy niya, dagdag niya. I mean, I'm grateful and I appreciate all the things you did for my son, pero umaasa na siya Paano kung aalis na kami? Paano kung tapos na ang papel namin dito? Hindi ako nakasagot. Gustuhin ko mang sagutin ang tanong niya, but I don't have the answers with me. Kahit ako ay hindi alam kung anong mangyayari sa oras na matapos ang pagpapanggap namin. But just thinking about it leaves a heavy feeling in my chest for no reasons at all. Nakahiga na ako ngayon sa kama. Katabi ko si Charlie na nakayakap sa aking leeg at nakadantay ang paa sa aking tiyan. Si Claudine naman ay kanina patulog, marahil ay napagod siya sa lakad namin. Ako lang yata ang hindi makatulog-tulog sa aming tatlo. I have been thinking about it, about my feelings for Claudine, about the things I'd feel once they leave my house. Napabuga ako ng hangin at sinubukang ipikit ang mga mata ko. I need to get some sleep since tomorrow will be a very busy day. Ang dami kong kailangang gawin. May appointment din ako kay Robert for consultations and updates about my inheritance. Isa pa yun sa pinuproblema ko. Kailangan ko na yung pagtuunan ng pansin. I can't lose that money. I need to get rid of Cassandra. I'll personally talk to her one of these days. But that would also end my relationship with Charlie and Claudine. I'll be all alone again. Shit. I woke up and found myself in a different room. And there, beside me, sits a woman with blurry face, taking her clothes off. Kahit anong paniningkit ng mga mata ko ay hindi ko maaninag ang mukha niya. Are you ready, Tyrone? She asked softly. She gently leaned closer and rubbed my chest down to my abdomen. Are you ready to find us? Dagdag niya bago siya tumayo. I bet you can. Napatayo na rin ako at sinubukan siyang hawakan, but I couldn't touch her. I can't feel her. She's like a ghost or something. Too late, Tyrone. Hindi mo na kami mahahanap pa. We're nowhere to be found now. Aniya bago siya dahan-daw ang naglaho kasabay ng paglitaw ng nakakasinag na liwanag, dahilan para mapapikit ako. And when I opened my eyes, I was welcomed by my high ceiling. I let out a soft groan before turning to my side where Charlie is sleeping. Napabuga ako ng hangin, at niyakap na lang ang bata. I tried to close my eyes to go back to sleep, but that dream has been stuck in my head. Hindi ko mapigil ang mapaisip kung bakit ganun ang panaginip ko. Was that a sign? Or was it because I was thinking of my inheritance before going to sleep? Damn it! Naalala ko tuloy ang panahong sinabi sa akin ng ama ko noong nasa abroad na ako at nag-aaral ng business, na may nabuntis daw ako, but I didn't believe him. Sinabi ko sa kanya na imposible yun. Dahil una sa lahat, wala akong ikinamang babae. Iniwan ako ng babaeng mahal ko, so there's no way for that news to be true. Then I remembered that girl I met in a bar. But I was too drunk to remember her face, even her voice. She was the only girl I bedded before leaving the country. So,
She's probably the girl my dad was referring to. Pero hindi ko na yun pinansin. At that time, I was so mad at the world, at life, so I didn't give a damn about that news. Inisip ko na baka nalaman ng babaeng yun kung sino ako, and she wants to milk me more money. But now that I grew up and mature a little, I realized, I should have just at least taken responsibility for my child. I should have provided support. Meeting Claudine and Charlie made me realize what an asshole I was. My son probably hates me now, lalo na ang ina niya. I don't know if that woman is still doing that work to raise our kid, but I know, she probably went through a lot just to raise our kid. Being unable to locate them is probably my karma. This is fate's way of making me pay for all the shitty mistakes I have done in the past. I was miserable, yes, but it was never an excuse for me to make others' life miserable too. But it's too late now. Wala nang mangyayari kahit gaano pa ako magsisi. I am such an awful person. Nakagat ko na lang ang labi ko at napabuga ng hangin dahil dama ko ang bigat sa aking dibdib. Alam kong wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko sa naging takbo ng buhay ko. My messy life is the totality of the shitty choices I made before. But even so, ayokong sumuko. I want to at least do something right, and that is to be a good father to my son. Kaya kahit anong mangyari ay hahanapin ko siya. I'll do everything I could to find him. That's the least I could do, para kahit papaano, ay may magawa man lang akong kabutihan sa buong buhay ko. Anak, be careful next time, okay? Nag-aalalang sabi ko habang nakatingin sa mga pasa niya. Ilang beses nang sinabi ni Mommy na huwag kang masyadong malikot, kasi mabilis ka lang nasusugatan at nagkakapasa. Paalala ko sa kanya, ganito na kasi siya noon pa. Napaka-sensitive ng balat mayaman. But it doesn't hurt naman Mommy. Paglarasan niya pa. Sigurado akong nakuha niya sa amusement park ang mga pusang yun dahil sa labis na kalikutan niya. Ganito na kasi siya noon pa. I think he was 3 years old when I noticed it. Liban sa mabilis siyang magkapasa, mabilis din siyang mag-alusan at magkasugat, kaya ingat na ingat ako sa kanya. Siguro yun din ang rason kung bakit hindi ko siya nadala sa mga amusement park kahit isang beses man lang. Pero dahil ayoko namang ipagkait sa anak ko ang kaligayahan na dapat ay natatamasa niya sa edad niya, ay nagdesisyon na lang akong magdoble ingat sa pagbabantay sa kanya. Why? What happened? Tanong ni Tyrone sa akin. Kakatapos niya lang magbihis para pumasok sa trabaho. Resulta ng kakulaitan at kalikutan niya kahapon. Sambit ko at iniwasan ang tingin niya dahil hindi ko pa rin siya kayang tingnan sa mga mata matapos ng naging pag-uusap namin. Kung alam niya lang kung gaano ako nahirapang matulog kagabi kakaisip sa mga sinabi niya. Should we get it checked? Aniya at tiningnan na rin ang braso ng bata. Hindi na, ganyan na siya noon pa, sagot ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo na wag masyadong maging wild pero hindi kayo nakinig. It doesn't hurt naman Mommy eh. Giit niya, and it's fine because I had so much fun. Well, mawawala lang din yan. What's more important is he had fun. Segunda naman ni Tyrone dahilan para mapang-isi si Charlie. So, nagkakampihan na kayong dalawa ngayon. Tanong ko at ngumisi lang sa akin ang anak ko. Because Daddy Tyrone is my daddy. Nakangising sabi ni Charlie bago niyakap ang lalaki. So kampi kami. Natigilan ako sa sinabi ng bata. I tried to act normal and rolled my eyes. Pinagtutulungan niyo ako ha, hindi ko kayo ipagluluto ng meals. We can just order, di ba Daddy? Bilang nito sa lalaki. Yep, sagot naman ni Tyrone at sinakyan ang trip ng bata. Okay, I'll stop Cookie. Hindi ko natapos ang sinasabi ko, dahil patakbong lumapit sa akin si Charlie at niyakap ako ng mahigpit. Joke lang Mommy, mas masarap luto mo kaya. Aniya at ngumisi sa akin. Wag na ikaw galit, sorry na. She, kunwaring pagtatampo ko kaya niyakap niya ako ng mahigpit. Kiss mo si Mommy sa cheeks. Okay, aniya at mabilis akong hinalikan sa pisngi. Okay na, peace na tayo. Tumango lang ako sa kanya at niyakap siya pabalik. Yes, peace na tayo. Sambit ko at hinalikan siya sa pisngi.
Magkasabay kaming pumasok ni Tyrone sa trabaho, pero walang matinong pag-uusap na naganap sa pagitan naming dalawa, at yun ay dahil sa iniwasan ko siya. I don't want to talk to him for now. As usual ay tinginan pa rin ang mga empleyado sa amin, pero hindi kagaya ng dati, ay kaunti na lang ang mga tumitingin sa amin. Nagiging normal na para sa iba na makita kaming magkasama. Are you mad at me, Claudine? Tanong niya sa akin nang makapasok kami sa elevator. May nagawa ba ako to upset you? Ramdam ko ang mariing titig niya sa akin. Pero nanatili akong nakatingin sa sahig, dahil ayokong salubungin ang mga mata niya. Talk to me please. Umiling lang ako bago huminga ng malalim, you did nothing wrong, Tyrone. Then, why won't you talk to me? Dahil nag-iisip ako, mabilis ngunit mahina kong tugon. Pinag-iisipan ko ang mga sinabi mo sa akin. Dagdag ko bago mas yumuko. Why? Napakunot ang noo ko sa tanong niya. Hindi ko na natiis at hinarap ko na siya. Anong why? Do you expect me to act normal after what we talked about? I'm not a robot, Tyrone. May damdamin din ako, naguguluhan, napapaisip. Tuloy-tuloy kong sabi sa kanya bago huminga ng malalim. So, does that mean you're also seeing me more than how you used to? Diretsong tanong niya sa akin. Are you as confused as me too? Hindi ako nakasagot agad. I was caught off guard. Nag-iwas ako ng tingin. No, naguluhan lang ako sa mga sinabi mo. Pagsisinungaling ko sa kanya. I just find it absurd for someone as high and mighty as you, to take interest to someone as low and little as me. What are you talking about? May nangyari na nga sa atin, di ba? So, it's not absurd, Claudine. I'm into you. Diretsong sabi niya sa akin habang pilit na hinuhuli ang tingin ko. I want you. Hindi ako sumagot. Ayoko nang pahabain pa ang pag-uusap namin. Mabuti na lang at nakarating na kami sa opisina kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na lumayo sa kanya. Nang makalayo ako ay doon na ako napahawak sa dibdib ko. It's beating way too fast. Huminga ako ng malalim para pakalmihan ang sarili ko. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa desk ko at sinimulan ang trabaho ko para tuluyang mawala sa isipan ko ang naging pag-uusap namin ni Tyrone. Ayokong umasa. There's no way he'll like me. Baka gusto niya lang ako dahil sa katawan ko. He's just after the pleasure, not the feelings. Sure ako roon. Nang makapasok siya ay hindi ko siya pinansin. I acted as if I didn't notice him. It's my way of telling him na ayoko siyang kausapin. Pero ilang saglit lang ay bigla siyang nagsalita, Claudine. Napamura na lang ako sa isipan ko bago siya binalingan. Yes. Clear my schedule next Friday and file a leave on that day, aniya bago printing some andal sa swivel chair niya. If you don't mind me asking, bakit po? We're going to a trip. I have a private resort and I am planning to take you and Charlie there. Sagot niya sa akin. Charlie said, he has never seen a white sand, so I am taking him there. Dagdag niya sa akin at tipid na ngumiti. Naku, wag na po sir. Nakakahiya, mabilis kong tanggi. Ang dami niyo na pong pabor na nagawa para sa anak ko. It's just a small gesture of gratitude, Claudine. At isa pa, malapit nang matapos ang pagpapanggap natin. So, we can treat that as our end party as well. Paliwanag niya sa akin. It's my thank you gift for you and your son. Hindi ko alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig ang sinabi niya. Ah, tama pala no. Tugon ko at pilit na ngumiti. Pumayag na po ba si Cassandra na i-cancel ang engagement ninyo? More likely, sagot niya sa akin at tipid na ngumiti. Marahan akong tumungo at pilit na ngumiti sa kanya. I see, sige po, I'll file a leave next Friday. Make it on Thursday para hindi ka masyadong pagod kapag nagbakasyon na tayo. Tumungo lang ako sa kanya at hindi na nagsalita. Nagkunwari akong may ginagawa, pero ang totoo, hindi ko mapigil ang mapaisip kung bakit tila may parte sa akin na tutol sa pagtatapos ng pagpapanggap namin. I should be happy, right? Dahil sa wakas tapos na ang responsibilidad ko sa kanya, at pwede na akong mag-resign anytime at lumayo. Pero bakit may parte sa akin ang nalulungkot? Ang nagdadalawang isip na umalis. Napabuga ako ng hangin at napailing. Anong nangyayari sa'yo, Claudine? Umayos ka. Nakatitig lang ako sa kawalan.
Hindi pa rin ako makapaniwala na matatapos na ang trabaho ko kay Tyrone. A part of me is happy, because I can finally run away with my son, but another part is hesitating. Napabuga na lang ako ng hangin. Mabuti na lang at wala si Tyrone ngayon. He went on a meeting, at si Asley ang isinama niya dahil gusto niya akong makapagpahinga. But I should have gone with him instead. Dahil mas lalo kong naiisip ang mga bagay-bagay ngayong wala akong ibang kasama sa opisina. Maya-maya pa, ay narinig ko ang pagbukas ng pinto kaya mabilis akong napatingin kung sino ang dumating, pero natigilan ako nang makita ko si Cassandra. Lumamig ang mga tinging ipinupukol ko sa kanya. What do you want, Cassandra? Malamig kong tanong sa kanya. I am not here to make a mess, Claudine. Aniya at matamlay nang umiti sa akin. I came here to apologize. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Apologize for what? Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. For messing around. Aniya bago siya umupo. Huminga siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. For causing you all trouble. What's with the sudden shift of character, Cassandra? Diretsong tanong ko. Well, it's because I finally accepted the fact that Tyrone will never be mine. Aniya at malungkot na ngumiti sa akin, he's yours to keep, Claudine. Nagpapaubaya na ako. I am letting him go. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin. Nabigla ako sa mga sinabi niya. Akala ko ba hindi siya susuko? I know I acted like an immature bitch, but I only did those things because I wanted to fight for my love for Tyrone. Marahang sagot niya sa akin. But, I realized that there's no point in fighting for something I can never win over. Huminga siya ng malalim bago tumayo at lumapit sa akin. Take care of him. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang niyang sinasabi ang lahat ng ito, gayong noong mga nakaraang araw ay halos ipadukot na lang niya si Tyrone para makuha niya. Okay, alangin ang tugon ko. Pero nang maisip ko na baka sinusubukan lang niya akong hulihin ay muli akong nagsalita, hindi mo na kailangang ihabilan ang mga bagay na yon. I'll do them as his lover. Tumungo lang siya sa akin at ngumiti. I know, and I hope you'll still love him even during the times when he feels unlovable. He's just a broken soul that needs a pure heart to mend him. What do you mean? Ngumiti lang siya sa akin. It's up for you to discover. Okay, I'll leave the country in a week. I'm just gonna fix some things here and I'll leave for good. Sabi niya kahit wala naman akong pakialam. Again, I'm sorry for what I did. Okay. Tipid kong tanong para iparamdam sa kanya na wala akong ganang kausapin siya. Oh, but before I leave, I just want to tell you one more thing. Aniya bago mas inilapit sa akin ang mukha niya. It is not me who you should be wary about. I am no threat. What you should look after is the first woman to ever catch Tyrone's heart. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Why are you telling me this? What's your purpose? Ngumiti lang siya sa akin bago tuluyang lumayo. He took a deep breath and composed herself before looking straight into my eyes. Remember that, Claudine, siya ang dapat mong bantayan, because she's the real threat. Sabi niya bago tuluyang tumalikod. At nang nasa may pinto na siya ay nakita ko ang pagtapat niya ang cellphone sa tainga niya sabay sabing. My job's done. Napatingin na lang ako sa direksyon kung saan siya pumunta. I am confused as hell. Anong ibig niyang sabihin? At para saan ang mga sinabi niya?